The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So during supper, fully aware that the Father had put everything into his power, and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with a towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all." For he knew who would betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. Pakibati yung ating katabi na kanina pang pinagpapawisan. Good afternoon. May isang nanay na ginising ang kanyang anak. Sabi niya, "Anak, magsisimula na ang misa. Pumunta ka na sa simbahan. Linggo ngayon. Tumayo-tayo ka na dyan." Sabi ng anak, "Tinatamad pa ako, Nay. Gusto ko pa magpahinga. Ikalawa, ayaw ako ng mga tao doon sa simbahan. Ayaw nila akong makita." Nagalit yung nanay, sabi niya, "Nako anak, tumayo ka na dyan. Pumunta ka na sa simbahan sa dalawang kadahilanan. Una, 60 years old ka na. 60 ka na. At ikalawa, ikaw ang parish priest ng simbahang iyon." Mga kaibigan, mga kapatid, sa araw na ito inaalala natin ang pagtatag ng ating Panginoong Jesucristo sa dalawang mahalagang sakramento ng simbahan: the Holy Eucharist, the Mass, and the Holy Orders. For short, pwede natin sabihin, pagpapari.
Kasama siyempre sa Holy Orders, ang obispo, pari at diakono. Without the priest, there is no Eucharist. Kaya laging magkaugnay ang dalawang sakramentong ito. Pero pansin niyo mga kapatid, sino ba ang dapat maging pari? Sa huling hapunan, nung itinatag ng ating Panginoon ang Eucharistia, kung babasahin natin ang Biblia, maraming accounts, kasama pa si Judas. Ibig sabihin mga kapatid, si Judas ay pari pa rin. Depende sa interpretation. Pwede ba sabihin natin, may Judas din pala sa mga pari? Ibig sabihin, ang mga pari ay hindi perpekto, tulad ng 12 disipulo ni Kristo. Anong klaseng pari ba ang gusto natin? Siguro sasabihin natin, yung banal na pari. Ideally, yung matalinong pari, wish ko lang. Yung gwapong pari, tumingin na lang po kayo sa likuran ko. Mamili kayo at kayong sumagot kung tama ba ang pinili nyo. Alam nyo, kahit anong gawin natin, ang mga pari ay tao pa rin. Marami tayong makikita, mga kahinaan, may pipintas sa mga pari. Tulad ng 2 bata na sinabihan ng pari, o magpari kayo ha, paglaki nyo. Sabi ng isang bata, ayoko magpari kasi yung mga pari, B-O-B-O. B-O-B-O, ayoko sabihin. O ba't mo naman nasabi yan? Kasi yung mga pari, araw-araw nagmimisa, lagi naman nagbabasa. Hindi na memorize yung misa. Ang tatanda na nga, hindi pa memorize. At sabi naman ng isa, ay yung pari namin madamot. Kasi pagdating sa misa, siya lang yung kumakain ng malaking hostya. Binibigay sa mga tao, maliliit ang damot. At saka, siya lang ang may iniinom, kami wala. Sabi nila, alak daw yun. Kaya yung pari namin madamot. Minsan din, ang pari ay may karanasan kung paano maging pari sa mga bata, sa mga tao. Kami dito sa Manawag ay merong First Communion. Last March 2, nagpa-First Communion kami. More than 1,000. Bago yon, nagpakumpisal kami mga pari. Tulong-tulong kami, more than 1,000 ang aming nabigyan ng First Communion. Meron pang susunod. At ang ganda po ng paghanda ng ating mga katikista doon sa kanilang pagkomunyon. Meron silang guide for communion. At ito yung sinasabi ng mga bata, lalo na mga grade 3 ito. Template na po ito. Bendisyonan niyo po ako, Padre, sapagkat ako po ay nagkasala. Ito po ang aking unang pangungumpisal. At ito po ang aking mga kasalanan. Ang cute pakinggan pag bata nagsasabi nun. Pero ilang beses ito ang karanasan ko sa pagpapakumpisal sa mga bata. Ito yung sinasabi pa iba-ibang pagkakataon. Bendisyonan niyo po ako, Padre, sapagkat kayo po ay nagkasala. Ang galing naman ng bata, alam na makasalanan ako. At ito po ang aking unang pag-uumpisa. Galing niya naman, nag-umpisa na siya. At ito po ang inyong mga kasalanan. Kaya minsan tinitingnan ko yung kopya ng mga bata. Ano kayang kasalanan kung nakasulat doon? Alam na alam niya. Anong uri ng pari ang gusto natin? Minimithi natin. May nakita ko, common na ito sa mga pari, ibabahagi ko lang sa inyo. Hindi buo. Isang sulat, katha o article ng title is, The Priest is Always Wrong. Pag pinaayos ng pari ang simbahan, magastos siya. Pag hindi niya pinaayos, hinahayaan niya masira o mabulok ang simbahan niya. Kung kasama niya lagi ang mga kababaihan, playboy siya. Pag mga lalaki, bading siya.
Pag mga bata, pedophilia siya. Pag mga manang, matatandang babae, mama's boy siya. Pag mga lalaki naman, magikero siya. Pag lumayo siya sa kanila, masungit siya. Pag matagal siya sa pagpapakumpisal, mabagal siya. Pag mabilis naman, nagmamadali siya. Pag malakas ang boses niya, sumisigaw siya, galit siya. Pag mahina naman, hindi siya maintindihan. Pag humingi siya ng limos o kontribusyon, mukha siyang pera. Pag hindi naman, mayabang siya. Ayaw niya ng tulong ng mga tao. Pag batang pari, walang karanasan. Pag matanda na, mag-retire na sana siya. Pag mahilig siya sa social media, updated sa technology, as sa gadgets, siya ay materialistic. Pag nahuhuli sa gadgets, siya ay Jurassic. Pag siya ay may sariling sasakyan, siya ay makamundo. Pag wala siyang sasakyan, siya ay wala sa uso. Hanggat buhay ang pari, maraming masasabi, maraming makikita sa kanya. Pero pag namatay ang pari, walang gustong pumasok sa seminaryo, walang gustong pumalit sa kanya. Kung may kukunin po sa amin sa araw na ito, sino pong gustong palitan nyo? Para sa akin mga kapatid, hindi talaga kailangan na ang pari ay perpekto o banal. Makakatulong. Sapagkat lalo na sa misa, ang ibinibigay ng pari ay hindi ang katawan niya. Ang binibigay ng pari ay katawan ni Kristo. Kaya hindi kayo makakarinig ng pari magsasabi, my body, my body, my body. Kundi body of Christ, body of Christ. Ang binibigay ng pari, hindi ang pag-ibig niya, kundi ang pag-ibig ni Kristo. Ang binibigay ng pari, hindi lang ang sarili niya, kundi ang buong simbahan. Sapagkat kapag nakakita tayo ng pari, makikita natin na siya ang tumatayong tanda ng Diyos na nagtitiwala sa taong mahina. God still believes in weak, imperfect men, wounded men like the priests. The priest is the sign of hope for His people. Sapagkat ang pari ay kaisa, kasama, isa sa simbahan. Kaya nga pagsimula ng misa, ang sinasabi ng pari, I confess, kasama siya. Ang pari ay hindi banal, hindi santo, makasalanan, tulad nyo, tulad ko. Lahat sa simbahan, sa misa, sa Eucharistia, may pag-asa tayo. Sabihan niyo po yung katabi mo ngayon. Kapatid, kahit ganyan ang mukha mo, alam ko, ikaw, minsan, ay demonyo, pero tulad ng pari, may pag-asa tayo. This is what we celebrate. The God who dies, who believes in each one of us.